Sa iba pang mga balita, bukas naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na pag-usapan ang pagbuhay sa e-sabong. Lumutang ang usaping ito sa gitna ng ipinapanukalang Anti-Online Gambling Act. Tutukan ang ulat ni Rovic Manuel. Bukas ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na pag-usapan ng muling pagbuhay sa online sabong o e-sabong sa Pilipinas. Ito ay matapos na sabihin ni PAGCOR Chairman Alejandro Altenco sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means sa panukalang Anti-Online Gambling Act na pinag-aaralan ngayon ng ahensya ang pagbuhay sa e-sabong. Sa panayam ng DZRH kay PAGCOR Chairman Altenco, sinabi nito na bukas ito na pag-aralan ang mga dapat na gawing adjustment para dito. Pero kung sa ako tatanungin mo, Opo. Siguro wala namang masamang pag-aralan at kung sakaling merong magiging utos ay madaling maipatupad. Pero maraming dapat gawin na adjustments. Ayon pa kay Altenco, ilan sa mga adjustment na maaring gawin ay ang pagbabalik nito sa pagtaya sa mismong betting station at hindi na sa online at hindi na rin gawing 24/7 ang operations. Tulad halimbawa nung online gagawin, ang paniwala ko po dyan hindi na muna dapat online po ibabalik. Dapat siguro doon na lamang ang pagtaya sa off-cockpit betting station o yung tinatawag nilang OCBS. Pangalawa, palagay ko hindi po dapat 24/7. Ayun, isa pa yan. Oo. Hindi po dapat 24/7. So, yan ang mga maaring adjustment. Samantala, nilinaw naman ng PAGCOR na walang utos si Pangulong Bongbong Marcos na muling buhayin ang e-sabong. Didiwanagin ko lang, Mayor Deo. Opo, yes sir. Wala pong utos ang Pangulong Marcos na pahintulutan muli ang pakikilahok or pagbibigay ng lisensya sa mga posibleng gustong mag-operate ng e-sabong. Matatandaang noong 2022 nang ipatigil ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang operasyon ng e-sabong ilang buwan bago matapos ang kaniyang termino. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.